Grabe na naman ang promotion ng bagong smartphone na to dahil sa mataas na pixel ng camera at sinasabi nila na eto na nga ang budget phone para sa vlogging. Kaya in this video, aalamin natin kung totoo ang kwento at susubukan ko ang Infinix Zero 35G kung pwede nga ba tong gamitin pang vlog para makatulong na rin sa'yo kung nagpaplano kang bumili nito. Pagka-upload ko ng video na to, mabibili na to sa online at may presyong 15,099 pesos. Meron tong 6.78-inch Full HD Plus Curved Edge AMOLED display, 144Hz refresh rate at Gorilla Glass 5 para sa screen protection. Pagdating sa display, masasabi ko na madami tong tinalo na smartphone lalo na sa ganitong price range kahit yung mga nasa 20k pa. Well, good job kay Infinix dahil hinigitan pa niya ang standard na display para sa ganitong presyo lang. Kaya kitang-kita mo naman ang linaw ng screen kahit nasa labas ka pa ng bahay dahil nga ito ay AMOLED. Ito na nga, kaya nag-trending ang device na to ay dahil sa camera. Ito ay may 108 megapixel, 13, 2 at 50 megapixel selfie shooter. Ang main nito ay kayang mag-record ng 4K at 60 FPS. Kaya sinubukan ko to agad at ito ang difference ng normal photo at pag inactivate ang 108 megapixel. Pagdating sa picture, malinaw naman at maganda ang quality ng kulay. Para naman sa video, maayos din ang kulay pero napansin ko na shaky ang kuha nito kahit na hindi naman tayo gumagalaw masyado. Gumagamit ang main camera nito ng OIS bilang stabilization at ito naman ang karaniwang nilalagay sa mga mid-range phone gaya nito. Ngayon sasagutin ko ang tanong mo kung pwede ba itong gamitin pang vlog. Para sa akin, hindi ko ito marerecommend kung pang travel or naglalakad ka habang nagvi-video kasi sobrang galaw na nito at minsan ay nakakahilo na panoorin. Pero kung gagamit ka ng gimbal, tripod at steady ka lang, pwedeng-pwede na. Sa mga bago nating viewers, pwede kang manalo ng 200 smart load basta mag-subscribe ka at sagutin mo ng tama ang trivia question na to. Pero paano naman ang mga ka-gamer natin? Well, meron itong 12GB RAM, 256GB internal storage, at pinapatakbo ng MediaTek Dimensity 8020 na nirelease nitong April 2023. Ito na ulit tayo at huwag magpapadala sa pangalan ng processor lalo na sa MediaTek dahil ang chipset na Dimensity 8020 ay rebranded name lang ng Dimensity 1100. Kaya magkasing lakas lang sila at pareho ng GPU na Mali G77 MP9. Halos kasing lakas din nito ang Snapdragon 865. Sa PUBG, nilagay ko sa HDR graphics at ultra frame rate. Smooth naman ang paglalaro ko at wala akong naging problema. Huwag kayong mag-alala dahil kayang-kaya din nito ang Mobile Legends at CODM. Pag ginagamit o naglalaro ka sa device mo, dapat hindi lalagpas ang temperature sa 43 degrees Celsius dahil ito yung pinaka-safe limit. Pagkatapos ko maglaro ng halos isang oras, nasa 39 degrees lang ang temperature sa harap at 37 naman sa likod. Masasabi kong maganda pa rin ang processor na to at kayang i-handle ang mga sikat na games. Pagdating naman sa battery, meron itong 5,000 mAh at 68 watts Type-C charger. Halos standard na ngayon ang 5,000 para sa battery. Pero pagdating sa charger, nilagpasan na naman ni Infinix ang ginagamit ng karamihan na 67 watts at ginawa pa niyang 68 watts. Kaya nitong mag-charge from 0 to 80% sa loob ng 30 minutes. Overall, masasabi ko na maganda naman ang naging experience ko at kung naghahanap ka ng camera phone na pasok sa budget, marerecommend ko to. Although may mga kakulangan sa video stabilization, pero mas marami naman yung positive lalo na para sa presyong 15k lang. Para sa alternative, just click here.